Hi po, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. As always, we will be paying close attention to the communications of this government, of this administration. At pinakinggan ko po ang interview ng ating Pangulo dito with Bloomberg. Pero in general, ito yung mga conditions ng mga pangyayari ngayon. Of note, what we can note. Number one, ang ating gobyerno nagbabayad ng ads. At ang source dito ay si Senadora Amy Marcos. Nagbigay po siya ng interview sa SMNI at ang sabi niya, nagbabayad daw ang ating gobyerno ng mga ads para siraan si Duterte, Kibuloy at si Senadora Amy mismo. Tapos, as we know, nagbabayad din kasi hindi rin naman po dinideny ng ating PCO na nagbabayad sila ng mga kritiko, otherwise known as trolls, na ang specific target nila ay critics of the government or pro-Duterte critics. Bukod pa dito, ang gobyerno mismo through Congress, ang gobyerno ay nagtanggal ng at least 3 hosts of radio programs. Isa lang po ako doon, mayroon pong iba, including si Sandra Cam na tinanggal din daw po. And of course, si Senadora Amy, who herself had a radio program. Tinatanggalan na or nagpasa na po ng resolution ng ating Kongreso na nagsasabing napasa na yung bill ng pagpapatanggal ng SMNI at tumungo na po ito sa Senado. Iniintay po natin i-calendar siya for first reading. Of course, yung mga hearings na kinonduct dito sa Kongreso are very humiliating para dun sa mga hosts, para dun sa mga tagapagtanggol, yung mga abogado ng SMNI, at para mismo din sa mga opisyalis ng SMNI. After this, ay tumungo din ang investigasyon ng ating Kongreso at Senado kay Pastor Kibuloy, centering on the religion itself and overreaching into the practices made in the religion, but done in that religion or the practices of faith of that religion. And without even disguising the fact that this is indirectly related still to SMNI and their connections with former President Duterte. Ngayon, ang nakikita naman natin ngayon, very specific. Napansin niyo, hindi naman gaanong kalaganap or gaanong dami ang nilalabas na pahayag ng ating PCO, pero daily po ang updates tungkol doon sa state of health ng ating Pangulo, ang state of health being only flu-like symptoms. Bakit ang dami nilang sinasabi tungkol dito? Kung hindi po seryoso ang illness, then yung requirement of information, bumababa po yun. Kasi yung informational requirement na sinasaad dun sa ating saligang batas indicates kapag seryoso at hindi kakayanin ng ating Pangulo na igampanan ang kanyang mga obligasyon at mandato bilang Pangulo. Pero kung wala naman, bakit may updates at saka mga bulletins? And kung hindi rin naman ganun kaseryoso, parang ang weird nire-report nila as though it was very serious at pati yung galaw ng ating Pangulo ay hindi siya naririnig, hindi siya nakikita or anything like that. Kung flu-like symptoms yan, dati nga ang Pangulo ay nag-cabinet meeting at the time na nag-positive siya for COVID. So what is the difference now? Bukod pa dyan, sinasama sa bulletin ang ating unang ginang. Now, as a matter of information, yes, binibigay po yun. Pero yung yung pagbibigay ng impormasyon of the President na kaakibat ang First Lady is unusual at best. Sabihin na naman, intrigera tayo. But the fact is that it's never been reported this way before. Diba na nakadikit sila. So sabihin natin, both the President and the First Lady have displayed flu-like symptoms. The President will continue to dispense his functions or the President will be upon doctor's orders taking it easy. Instead, kasama ang ating unang ginang. Bakit natin pinupuna yung mga ganyan? Kasi nga, laganap ang iba-ibang balita tungkol sa ating unang ginang. I'm not saying that she's doing anything wrong here. I'm just saying that it's quite unusual na grabe yung bulletins at yung bulletin nire-report din tungkol doon sa state of health ng unang ginang. I don't doubt that people are interested in it. And in fact, the media will ask kung sila ay interesado. But for me, the reporting should prioritize the President, hindi yung magkaakibat sila. After all, it is the President's state of health that is a matter of public concern. So, hindi dapat yung ganun yung reporting.
Alam ko, medyo maliit na bagay, sabihin nila, naku, ikaw na naman, kung ano-ano na lang, kung ano na lang, makasira na lang. Hindi naman paninira ito. What I'm saying is that it is highly unusual that the treatment of the state of health of the First Lady is at the same level as that of the President. Eh, sa Pangulo, nakalagay nga sa saligang batas yun eh. Oh well. Okay. So, I have notes. Nawala na naman. Ayun. Ito pa, napansin ko at pinakinggan ko with growing concern yung interview ng ating Pangulo with Bloomberg. He kept talking about the West Philippine Sea and the South China Sea as territory. We will protect our territory. At yung kanyang is, well, he talks about potential conflict. He talks about defense and fighting back and so on. He's not poking the bear now. And it's always against the backdrop of particular, kumbaga, there are tentative forays into discussing what amounts to be a conflict. Na bakit natin pag-uusapan ang conflict tungkol sa lugar na hindi natin teritoryo? Uulitin ko, this is not under international law any territory. Kung ito ay Pag-asa Island, yes, we can consider that territory. Bakit? High tide elevation siya. Ang Ayungin, which is where the flashpoint of the conflict is a low tide elevation. Anong ibig sabihin ng low tide elevation? Hindi siya rock, and therefore hindi siya teritoryo. Kung hindi siya teritoryo, hindi kaakibat doon yung right natin of self-defense. Uulitin ko ha, kapag ito ay meron tayong sovereign rights, pwede natin ipagtanggol yung karapatan. Pero iba ang pagtatanggol ng karapatan sa pagtatanggol ng teritoryo. Ang pagtatanggol ng teritoryo, kaakibat dyan yung karapatan natin na to defend ourselves. At yun na po ang naririnig natin halos na retorika ng ating Pangulo. Paglalaban daw natin ang ating teritoryo. Bakit natin, anong teritoryo ang inatake? Wala po, walang ganun. Although, sasabihin natin na of course, medyo aggressive nga ang actions ng China at piniprevent nila ang resupply natin sa Ayungin. Mahalaga yung pag-resupply natin sa Ayungin, mahalaga na nandyan ang ating mga Marines at saka andyan ang BRP Sierra Madre kasi kino-continue natin ang possession because we are continuing our claim over the area. But remember that our claim over that area is as an EEZ and not as territory. Okay? And unfortunately, hindi tayo sure ngayon kung naiintindihan ng ating Pangulo kung siya ba ay kung teritoryo ang pinagtatanggol. Kasi banggit siya ng banggit, we will fight for our territory, we will defend our territory. Yes, but our territory is not in danger. What is in danger are our claims over our EEZ, over our sovereign rights, over our right to economic exploration and exploitation. Bukod pa dyan, may ibang mga bahagi ng ating mga claims na hindi siya talaga nasa EEZ kung hindi nasa extended continental shelf. O iba pa yon, iba pa yung extended continental shelf. Kasi pag extended continental shelf, hindi na po pinag-uusapan ang tubig, wala nang fishing rights na pinag-uusapan doon, kundi yung right natin doon sa seabed. Okay? So, uulitin ko ha, medyo nag-worry ako dun sa retorika na ginagamit ng ating Pangulo pag pinag-uusapan ang South China Sea or West Philippine Sea. Kung ang pinagtatanggol natin ay ating mga territorial waters, maiintindihan natin yan. At yes, kailangan pinagtatanggol ang territorial waters. But where are the territorial waters? 12 nautical miles lang from the shoreline. Saan naman ang EEZ? From the 12 nautical miles, umpisahan mo dun sa 12, 200 kilometers and so onwards. Ay saan naman ang continental shelf? Ang continental shelf po natin ay yung demarcation ng continent itself. So, pwedeng mas malayo at up to 350 kilometers nga yan from the boundary of our territorial waters. So, pero yun nga, meron tayong claims na continental shelf pero hindi naman po yan ang contested right now. Now, bakit? Alam niyo kung ano yung covered ng claim natin sa extended continental shelf? Benham rice or the Philippine rice, yan po ay continental shelf. So, umuli, parang ang feeling ko, kahit din po yung ibang mga tagapagsalita or nagsasalita, hindi man po sila tagapagsalita talaga, katulad ni na Yusek Jonathan Malaya at saka ni Commodore Tariela, hindi naman po natin inaaway ang mga to, kundi sinasabi natin, hinay-hinay, dapat naiintindihan nila kung ano yung regime na pinaglalaban natin doon. Okay, so yung resupply naman dito sa Ayungin. But for humanitarian reasons, syempre hindi dapat tayo pinipigilan doon. And in fact, kahit China, bawal din sila magpigil sa atin. Bakit? Pagka nasa EEZ, mayroong tinatawag na freedom of navigation. And therefore, anybody can go anywhere in that area, even if it is our EEZ. Kasi pag EEZ,
ano yan, right to exploit, right to the economic resources, right to fish, right to kung meron dyan, whatever resources, resource extraction. So, uh, so parang naaalarma ako na yung mga nagsasalita ay parang hindi nila naiintindihan exactly kung ano ang claim natin. So, parang, teka muna, wala bang mag-i-explain? Ito nga yung problema ng ating PCO ngayon. Wala sa kanila ang nakakaintindi kung ang tunay na mga issues dyan sa West Philippine Sea/South China Sea. Wala sa kanilang may kapasidad na i-explain yan. And in fact, nag-worry ako na parang wala rin nag-i-explain sa ating Pangulo at walang rumirinda sa kanya sa kanyang retorika. O ayun, medyo nakakahiya yung kanyang hindi, well, I don't really want to criticize him personally. Pero bakit ganon yung mga sinasabi niya? They are not in consonance with international law. Okay, so yung mga iba dito, kung magmumura kayo, maging specific kayo. Sino ba yung ka dyan na sinasabi ninyo? So, muli. Ano pa? So, mali yung kanyang retorika on the South China Sea. You know what is missing? Doon sa mga sinasabi ng ating Pangulo, missing yung kanyang reaction on the growing concern over our PCSO. Okay? So, gusto niya bang maging milyonaryo? So, ang worry natin dito is why is there no palace reaction? Inimbestigahan na nga ng Senado ang kaduda-dudang linggo-linggong nagkakaroon ng winner at meron pang 1 na 2 araw magkasunod, swak na swak. Panalo. Ang swerte naman ng mga nananalo. So, ang tanong, bakit hindi nagre-respond ang ating Pangulo? Tandaan, ang PCSO ay nasa ilalim ng Office of the President. Bet you didn't know that. In fact, kahit ang PCO ay hindi puro re-react. Parang wala lang. Ayun, nananagot sa harap ng Senado ang ating general manager ng PCSO and very nonchalant, ay okay lang may nag-claim, ay okay lang may ganito, ay okay lang may ganyan. Pero hindi nila ma-explain. Sinasabi naman, okay naman daw within probability pa rin daw na ganun kadaming nananalo. Pero really, hindi na siya kapanipaniwala at may tama na talaga po ang credibility ng PCSO. And why is that an issue? Kasi magiging successful lang ang PCSO kung pinagkakatiwalaan ng mga tao na maayos ang pagpapatakbo nito. Bay kung dinadaya yan, sino yung tataya? Sabi ni Ma'am Christine, no palace reaction because this admin looks down on the people, treating us like we don't deserve an explanation. I agree with that. That certainly can leave that kind of impression. O ano pa? Bukod sa mga issue na to. Finally, bakit walang reaction ng ating Pangulo dun sa statement ng AFP? Ito yung tanong ko parang ang nangyayari, kanya-kanya, kahit sino na lang ang pwedeng magsalita sa media, kahit hindi tugma-tugma ang mga sinasabi nila, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun ang polisiya ng ating Pangulo mismo. Siya po ang nag-set nung polisiya na yon na lahat ng mga issuances ng bawat ahensya at ng mga heads of agency ay dumadaan din sa PCO or noon sa Office of the Press Secretary. Kikilatisin ito ng Press Secretary at mauunang ibibigay doon sa mga government agency, government media assets o yung assets ng PCO like the PNA, Radyo Pilipinas, and so on. Dati sikat na sikat yung Radyo Pilipinas, parang ngayon hindi ko masyado silang naririnig. Sandali lang po. So, ito na nga, so rumaragsa, may issue sa PCSO, rumaragsa, dead ba ang palasyo? OP yan, under the Office of the President. Ang General Browner, merong statement that puts us, gives the impression that we are on war footing. At anong ginawa ng ating Pangulo? This is his Chief of Staff. The only person, the highest ranking officer of the AFP who answers directly to the President. Natawag ba at sinabing, wait a minute, hinay-hinay, this is what our communications should be. Wala pong ganon. Okay. Sabi ni KB 117, high tide elevation. Okay, let's what is high tide and what is a low tide elevation? Ang low tide elevation, nakikita lang natin yung island o yung rock na yon kapag low tide. Pero pag high tide, cover siya by water. Yung, ano ba yung high tide elevation? Scarborough.
Panganiban, yan po ay high tide elevation, meaning it's a rock, it's not an island, it cannot sustain life. But kahit nagha-high tide, nakikita pa rin siya. So, hindi siya natatakpan ng tubig. So, kapag ganon, it's a rock, it can generate a territorial water, 12 nautical miles. So, kung atin yung rock, kung atin halimbawa, atin ang Panganiban, ang Panganiban has a territorial sea of 12 nautical miles where we can exclude ships from going in. Okay? Ang Ayungin, wala pong ganun. Ayungin is a low tide elevation. Meaning, pagka mataas ang tubig, natatakpan siya. That's why daw, we rammed the Sierra Madre into it para continuing yung claim natin. Sandali, ay double check natin yan. Easy, Pag-asa Island is a rock. So, Pag-asa Island is a high tide elevation. Panganiban. Panganiban pala. Sorry. Panganiban Reef is a low tide elevation and so is Ayungin. So, now, bakit iniwan natin, kung maaalala ninyo, bakit iniwan natin dyan ang ating, how do you call this? Bakit natin iniwan ang Sierra Madre dyan? Do you remember? Bakit nandyan ang Sierra Madre? Kasi nga nagkaroon tayo ng issue, pinaalis yung mga ang claim natin, we had to ram it back to continue our claim on the area. And so it is now still a continuing source of conflict with China. Yan talaga eh. So what else do we need to remember about Ayungin? EEZ po ito, hindi po ito territory. Okay, low tide elevation ng Ayungin and it is not, we cannot claim it as territory and it does not generate a territorial sea. Hi kay Bench, present daw siya. Sabi ni Pusang Pasaway, maniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Huwag na tayo umasa talaga. Sino-sino po ba daw ang advisors ni PBBM? Sana mga dekalibre. Sabi ni Mel, there are so many issues that need to be addressed, especially the leaked voice record of FL regarding the alleged kidnapping of Francis Chua's children sa Turkey. Yes, those are issues that were raised in social media. Iba pa nga yun. So, what I'm wondering is why nobody in mainstream is even bringing it up. It's pretty sure, kumbaga, the issue had even been, was already talked about even before it was, the alleged recording was leaked on social media. I haven't heard it, but I understand that there is one making the rounds. So, ang concern natin dito is if this does not exist, a simple denial by, thank you KJR, a simple denial by our PCO would suffice. Ang problema, mas detalyado pa nga actually, amazing for the lack of detail din yung mga health bulletins ng ating Pangulo. And I find it really just unusual. It's like they don't know what they're doing. Kasi parang ganadong-ganado sila mag-bulletin tayo tungkol sa state of health ng ating Pangulo. Pero sa totoo lang, kung flu lang yan, bakit ganyan katutok yung inyong bulletin? Should we be concerned? Is there something? Kasi if they were really concerned at sa tingin nila, itong flu-like symptoms nito might be something serious, the cabinet secretaries must also speak up and attest as to the competence of the president to continue dispensing these functions in accordance with the constitutional provisions. Pero agree naman po ako doon that, I'm wondering why none of the traditional media are asking this. Hi kay Annie113. Good evening. Sabi ni Karatao, Ma'am Trixie, meron sana, ma'am, hindi po ako sumasagot ng personal na cases dito sa mga discussions online. Sabi ni Lee Cooper, wala daw sakit ang Pangulo at ang asawa niya najumbag daw. Well, that certainly would go into the state of health, So, yes, actually narinig ko po yung pahayag ni Madam Maharlika. Sabi ni Enka, the devil is always in the details. You know what? They're not even telling us what he is suffering from. They say flu-like symptoms. Why don't they just say it's the flu? Why is there no diagnosis? Because if there's no diagnosis, then are we even saying that he's sick? Then sana sinabi na the president is not feeling well. He has a runny nose and a sore throat and therefore cannot
cannot dispense his functions. He will be back probably in a couple of days. Ganun lang. Hindi ito yung daily health bulletin na still displaying flu-like symptoms, feeling tired, ganyan. Parang hindi po ganun kaseryoso. So dati nga, the president has COVID, but will continue to, will still hold a cabinet meeting, ganyan. Tapos ni-report ko kung anong pinag-usapan sa cabinet meeting. I mean, that's my point. It wasn't a serious health consideration. So during the press briefings, pag tinanong, sasagutin ko naman, walang symptoms, pero positive. So to be safe, 3 days, 3 days isolation. Anong result ng survey ng foreign consultant? Supposedly, this is trust and satisfaction ratings. Mababa daw po. Daw. Sabi ni CRTV, the president can't be sued because he is immune from suit. What about the first lady? She is not immune. Ito naman guys, with any suit, kailangan may ebidensya kayo. Sabi ni Chester, we love and support you. Sana maging mainstay host na po kayo sa SMNI. You've given the show a deeper analysis. Parang karambola na rin. At pati yung pagtawa ninyo doon is nakaka-good vibes. Kasi naman magaling naman yung tatlo. Diba? Si Carlos, si MJ, si... Holy cow, I keep forgetting his nickname. Yung tatlo. Grabe kayo. Biglang narag ako. Ito, sabi ni Brutal Noodles, out of touch, will not be willing to sit down and talk to ordinary people or the people who criticize him. The only time I witnessed that was after the sauna of FPRD. He does not... Okay, let me read something to you, everybody. Let's see if you can remember this. It is the people for whom democratic governments draw strength, and this administration is no exception. That is why we have to listen to the murmurings of the people, feel their pulse, supply their needs, and fortify their faith and trust in us whom they elected to public office. Do you remember who said this? There are many amongst us who advance the assessment that the problems that bedevil... yun pala. So no leader, however strong, can succeed at anything of national importance or significance unless he has the support and cooperation of the people he is tasked to lead and sworn to serve. Naalala niyo sinong nagsabi nun? Ayun. Naalala niyo kung sino nagsabi niyo? Uulitin ko kung maaalala niyo. No leader, however strong, can succeed at anything of national importance or significance unless he has the support and cooperation of the people he is tasked to lead and sworn to serve. So, mahalaga ang suporta ng taong bayan. Yes, this was the inaugural address of Rodrigo Duterte. Yeah, ito yung very, very first. When he was inaugurated as president, sino dito ang nagiging senti? When he was inaugurated as president, sinabi niya yan sa atin, kailangan niya ang suporta ng taong bayan. And so, he kept in touch with us. So he constantly informed us. So mahalaga para sa kanya, nagko-communicate sa taong bayan kasi sabi niya, kung walang suporta ng taong bayan, kahit ganong kalakas ka bilang Pangulo, hindi ka magsasucceed. Yun ang ito talaga gusto kong sabihin dun sa mga ayaw na nag-criticize tayo sa ating Pangulo. Tandaan po ninyo ang sinabi ng dating Pangulo. Kailangan niyo yung taong bayan. So, sabi ni Ma'am Christine, always missing PRD. He really made us part of nation building. Totoo yan. Thank you kay Johan. Totoo yan. Yun ang sinasabi natin parati. You cannot do this alone, Mr. President. Nandiyan ka because of us. Huwag niyo pong kakalimutan, huwag niyo po kaming kakalimutan kasi papaalala ko sa inyo ang isang distinct characteristic ng Filipino culture, and this is the same for all the peoples of the Philippines, na tayo po ay communal, tayo po ay parati, tingnan nyo,
Dito maraming mga AUVs, SUVs, AUVs. Bakit? We like to go together with our families. We eat together. We place a lot of value on community. We place a lot of value on consultations. Mamiron pa nga tayo eh. Ano pag mimiron natin, uy, ano nangyari dyan? Uy, ganyan. Tapos social media, patok na patok ang social media sa atin. Kasi dapat kasama tayo. Yun ang ano. And that is something that the former president understood. And that we need to remind the current president, Mr. President, makinig naman po kayo sa amin. Kung kami po ay nagkakamali, nung panahon ni former President Duterte, sinasabi niya, i-explain niya, hindi tama yan, ganito dapat yan. Okay? So ayan, tingnan niyo, nakikita ko dito sa ating mga comment section, mahalaga yata sa inyo yung nagjumbagan na mga yan. Ito nga yung inaano ko, dapat makikita nila, this is an issue that is being talked about. However trivial other people might think it is necessary for the palace to be involved. Kaya nga ganito yan pagka may vacuum in information, thank you kay Jinji, pag may vacuum in information, may magpupuno yan. So mapupuno yan with innuendo, with speculation, with gossip, with baseless accusations. All they have to do is tell us, oh, that's not true. Or the president is correct in using the term territory. I don't know how, but they will be doing that. But at the very least, kahit naman lang i-deny nila, sabihan naman nila tayo. Diba, dito sa ganito, nakikita nyo, kaya nga tayo, we always want participative discussions. Binabasa natin yung mga comments, tinitignan namin yung mga katanungan, kasi that is what we call the national conversation. Itong usap-usapan natin is part of how we participate in governance. Ang Facebook user, yes, attorney, I remember that speech, kasi nga tatatlo lang ang sumuporta sa kanya, isa na si Senator Amy, at hindi siya mananalo kundi dahil sa suporta ng taong bayan. Kaya lalong lumakas ang loob niya na i-preserve ang rule of law. Okay? O, di ba? So, ito pa, rule of law ang sinasabi mo dyan. Are you sure? Kasi, dito naman sa mga speeches ni Pangulong Marcos, parati sinasabi niya, rules-based order. Parang ganon. Alam niyo yung statement na yun, galing sa mga kano yun, kasi they're the ones who keep making the rules. Sabi ni Jessie Han, wala namang pakialam yung mag-asawa sa nararamdaman ng mga Pinoy, basta maging milyonaryo sila. Ay, several times over. Malayong magtagumpay ang admin ni BBM dahil malayo ang puso ng taong bayan sa kanya at walang ibang maisisisi kung bakit lumayo ang puso ng taong bayan. Ay, totoo yan. Sabi ni Sixth Sense. Yan sinasabi ko noong unang linggo na pagkakaupo ni Bongbong, parang habang patagal ng patagal out of touch na siya, palayo ng palayo loob niya sa taong bayan. Hindi ba ganun din, nung tumagal din yung rehimeng Marcos Sr., kumbaga, tawag ng mga aktivista, yung administrasyon ng senior na Marcos, hindi na siya ganun, nung hindi na po siya in touch, di ba? And he was plagued with health problems, kumapit sila sa pwesto. Imbis na tabahuhin one or the other, if you're out of touch, you get in touch. If you're already sick and unable to govern, in Marcos Sr.'s case, hindi pa rin siya bumitiw. Sabi ni John St. Cross, BBM is not a victim of his wife. He's aware of it all. Don't make him a dum-dum. He is culpable. Hi, kay Ma'am Flavie. Sabi ni Sofia, PRD is a real man. He's showing who he is, no matter how bad his mouth is. He's talking with a Bisaya accent. I mean, I thought that was part of his charm, actually. Hard to understand, but he shows how he malasakit to the Filipino people. Rules-based order by the USA, sabi ni Tony Amor, rules for thee but not for me. Oo nga eh. Sabi ni Marifi Akiatan, makes you think that he must hate us so much that he's willing to send us to war. Or at least he's willing to engage in rhetoric about looming conflict as though it is inevitable. Sabi ni Lerma Jacinto, if and when, I think it's or when, Marcos Jr. declares martial law, papayag pa ba ang mga Pilipino? Well, wala tayong bolang kristal. You tell me.
Ano sa tingin niyo ang temperatura dyan? Ako, base nga dun sa lumalabas na balita na ichinismis na sa atin ng mga tsuwariwap dun sa loob na napakadadaldal, dun sa base sa sarili nilang survey, bumababa at bumababa na nga po alarmingly ang trust and satisfaction ratings ng ating Pangulo. Sabi ni Johnson, unang 2 years, daming kinancel na project sa Mindanao, tapos puro expose yung Maharlika ang kinakain ko po sa merienda. Walang luminous? Labo. Pero magaling naman din kasi yung mga sources ni Madam Maharlika. Sabi ni Nilda, malaking pagkakamali yung maibalik ang Marcos sa power at sinayang niya ang oportunidad na malinis niya yung babato sa family Marcos ng mga dilawan. Bagkus pinatunayan niya yung pagkakakilala ng mga dilawan kasi mas masahol pa si BBM sa dilawan. Sabi ni Ma'am Marilu Torrejos, guys, like and share muna and subscribe na rin. Baka hindi pa kayo nag-subscribers ni Attorney Trix. Ayun, parang kami ni Ched. Sabi niya, on the contrary, I love PRD's Bisaya charm. Won me over. Shows his sincerity and genuine father-like care sa mga Pilipino. Alam niyo, ay chika ako. Doon sa isang platform na maraming dilaw, the paroxysms of, ewan ko, yung gulat, tapos nauutal-utal sila trying to get, galit na galit sila dun sa sinabi ko na, di ba may title ako ng isang live na, why is PRD still relevant? Aba, naku, mabaliw-baliw sila. Hindi siya relevant. Hoy, matanda na siya. Hoy, ikaw, pangit ka. Hoy, ikaw. Ang dami-daming sinasabi. Pero wala silang argumento. It made me laugh. Actually, it made my day. Natawa ako. Pero you will see, where their buttons are. Nakikita ninyo, if you mention na, ay, ang galing ni PRD, babaliw-baliw na sila trying to bash you and so on. And that's also another way. If this is, kung ito ay, conflict area, that will set the tone for the discussions on charter change and elections and all that, but bring it. Kasi sino ang natatalo sa ganung klaseng bagdagulan sa social media? The person who runs out of argument first is the person who loses. So ang unang mag-ad hominem talo. So kung kunwari sinasabi natin, relevant si PRD ganito because he remains hugely popular and may bigat yung sinasabi niya. So kapag meron siyang sinabi, alam natin na may susunod, may maniniwala, may gagalaw. Sabi ni Facebook user, iba talaga si FPRD pag siya nagsalita, tumatago sa buto ang kanyang mga kataga. Minsan kinikilabutan ako pag siya nagsasalita. Kaya pag may mga live siya, di ko talaga pinalalampas. So, totoo yun. Tapos, alam nyo ba, na there's this one journalist na ang kanyang undergraduate degree is in political theater. So, pero tignan ninyo, sino yung pinakamagaling pagdating sa political theater dito sa Pilipinas? Yung capability niya to, to understand how to move people. Isa pa lang. Ang worry ko dito sa ating Pangulo, because of course, he is the current president, whatever his failings are, concern us, he's not talking to us anymore. Parang barya yung impormasyon na binibigay sa atin. At dahil kakapiting na nga lang, PCO tends to go overboard on trivial things. Diba? Why? Ano daw? Sabi ni Riley, sagutin niyo muna yung sa PCG kung sino nagbigay ng go signal sa mga Chinese national na maging parte ng PCG. I don't know what story you're telling, Mr. Riley. Baka you want to provide some details? Kasi if you yourself don't have details, then that's innuendo. And what you say is worth very little. Sabi ni Eves, hello, nakaabot din sa live, nakasubscribe na rin po para laging makasabay sa inyo. Salamat, madam, FPRD is man with nothing much more to lose, nothing to gain for himself, but everything to gain for the next generation. This should be a character standard. Sabi ni Jeffrey, salamat at nasa parehong bangka tayo. Dapat nga isa lang salamat at pareho tayong hawang-hanga kay PRD. Hindi lang po kasi paghahanga ito, kasi nakikita naman natin evidence-based na yung ating mga conclusions. Yung kabila kasi hindi lang sila talaga marunong mag-articulate. Kumbaga dun sa sa bardagulan, ang hihina.
Sabi ni Ma'am Christine, nasaan na yun? I love it when PRD, ay, hindi ko napindot, nasaan na yun? I love it when PRD goes historical, daming natututunan. O nga, samantalang may isang kasama dyan sa current na administration, hysterical lang talaga. Sabi ni Napoleon, bukod po sa ang ganda nyo, Nax, aga, wala pang barya, sir. Paano nyo po hinahandle ang sitwasyon sa dami ng bagay na nangyayari sa bansa? Daily meditation and or prayer? Well, hindi naman pwede rin. We have to read, we have to constantly study. Tayong lahat. Para tumaas din ang antas ng discussion natin at tumaas din ang antas ng national conversation. Hindi lang po tayo ang natututo, marami rin po matututo sa ating pagsasalita. So, yung mga tao na na gusto tayong patahimikin, it means na sila gusto nila forever na ignorante ang taong bayan para madali na lokohin. Kaya nga kaya may mga naboboto, 'di ba, ng mga government officials na magtataka ka, saan galing 'to? Tapos merong iba talaga na halos wala na lang kalaban, nasasanay na lang yung mga tao, sige siya na nga lang ulit, memory recall, dynasty kasi, sige, ito na nga rin lang, wala akong maisip mga ganun. Nataka ka talaga bakit parating naboboto yung mga yan. Kasi nga hindi na ilalabas yung mga issue tungkol sa kanila. Kasi yung tingin ko dyan, kung maliwanag o maipaliwanag natin sa ating mga kababayan ang mga mali na ginagawa nitong mga politika na ito, we'll get new blood soon. Sabi ni Erwin Arellano, si First Lady na lang hindi pa nakasubscribe at like sa Luminous. Grabe kayo. Grabe kayo mga asar. Sabi ni Rack, PRD very sincere. Lahat ng sinasabi niya, ang mga action nila, pag nagbabaw siya sa taong bayan, nakakaiyak talaga. So ito yung punto ko. If there are issues about members of the President's family, wag naman yung nagbubulitin lang kayo tungkol sa sakit. So nahahalata tuloy di ba? Hindi siya binabanggit about anything else except yung mga socials, tapos ito may sakit, ganyan. Pero yung other things na rumaragsa tungkol dyan, kahit man lang sana i-deny nila, hindi nila ginagawa. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin is wala akong pakialam, hindi kayo mag-wonder na lang kayo dyan, pakinamin sa inyo. Sabi ni Lee, mas exciting nga kung nakikipagsabayan sa bardagulan ng government, lalo na sa mga tutulad ninyo, lalo na sa usaping interes ng taong bayan. Ay, eto sabi ni Francis, nung bumaba si Tatay Diggs na panaginipan ko siya, sobrang iyak ko pag gising kasi nalulungkot dahil tapos na yung magandang bagay na ginawa niya para sa bayan. Diba? Kaya nga binasa ko yung inaugural address, nakakatuwa. Na, ang issue daw, erosion of faith and trust in government, that is the real problem that confronts us. So, yung, parang bumalik lang tayo dun sa panahon bago si Pangulong Duterte. Nag-erode na naman ang faith and trust in the government. So, paano yan, di ba? Dapat, yun ang inaayos ng ating gobyerno. Nawawalan tayo ng tiwala kasi wala naman nag-i-explain sa atin. Wala namang kumakausap sa atin. Parang, pag meron lang sila, di ba, tingnan mo kung gusto nilang maghakot ng bagong Pilipinas rally. Pero after that, dead man na. Di ba? Hakot kayo ng hakot. So in other words, pag kailangan nyo kami for warm bodies, ay, hindi kayo, punta kayo dito, ganyan, may pakain kami. Uy, kailangan namin kayo dito. Sige, pag dumating kayo, mag-aayuda kami. Uy, kailangan namin signatures ninyo, ayudahan namin kayo. Ano yan? Di ba? Pagka kailangan nyo kami, bilis-bilis, tapos maglalabas kayo ng pera. Pero yung ayusin nyo yung sitwasyon dito sa Pilipinas, di nyo ginagawa. E di, no wonder bumababa ang trust and approval ratings. Sabi ni Rehor, Joe Rasonabe, saan nagkulang wala, ano ba yun? Hindi kaya nakita yun. Sabi ni Amik, pag nakinig kami sa mga anti-China vlogs, yung tungkol sa PCG auxiliary, akala mo napasok na tayo ng spy, samantalang pwede naman mag-accept ng foreign AUX. Hinahype lang talaga. Oo nga. Di ba? Tapos yun nga kung pag-usapan yung atin yan, atin ang ayungin, atin ang i-easy natin. Hindi po we don't own it in the concept of an owner. We can exploit it, we can explore it, but we cannot exclude people from entering our EEZ.
Okay, it's not territory. Pag territory, you can exclude people. Kung territorial waters natin, that's 12 nautical miles from the shoreline. 12 nautical miles, pwede kang mag-exclude. Bakit kayo nandito? Yan. Atin yan. Yan. Pwede tayong mag-ganon. Pero yung papasok sila doon sa EEZ natin, meron pa silang yung mga, why are the Chinese ships there? Holler. Freedom of navigation and right of innocent passage. So, sabi ni Pederino, anong meron kay PRD na wala kay PBBM? Tapang, malasakit at delikadesa. Sabi ni JL, nung binoto ko si BBM, call it apprehension, but I heard in my head, be careful what you wish for. Hay, mukhang nagkatotoo nga ang pangamba ko. Sabi ni Ma'am Imelda Sangalang, PCO makes trivial things news because there's nothing to broadcast. Wait, thank you kay Yuhan Esmenya. So, no question about being kind. It's the willpower to lead, committed to the people's welfare. Sabi ni Zaide Torgerson, nakahabol ako, ang tagal ko di nakatambay sa live mo. Oo nga ma'am, na-miss ka namin. Josie Santa Maria Angeles says, dati attorney pag may batikos kay tatay, di sakit ng dibdib ko. Pero ngayon, pag nakakausap ko mga friends na nabudol at naramdaman nabudol sila, gumagaan pakiramdam ko. Ay, ang buhay nga naman. Uy, wag mong kakalimutan, like, share, follow, subscribe ha, kasi kukulitin kayo ni Ma'am Marjorie. Ito, sabi ni Sir Manuel Ompang, cite me a nation which developed by giving billions of ayuda to its citizens while neglecting energy irresponsibly. So, dapat nga unahin, food, water, energy, in any order actually yung mga yan. Kasi kailangan natin yung mga yan. Pero yun na nga ang problema natin. Hindi wala tayong updates. Mr. President, kailan ba natin maaasahan yung mga alternate energy sources natin? Kahit man lang yung para sa household use lang, meron na ba? Wala. Yung feeling ko kasi is that we keep painting ourselves into a corner. Kailangan parati ganito. Meron tayong sinusundan na sistema para sa para sa akin, pwede ba? We have to start thinking out of the box. We have to, yung mga municipalities that still continue to have daily brownouts, I mean, ano ba? Papabayaan na ba natin sila? I mean, gano'n na lang, kanya-kanya, fend for yourself? What the heck? Sabi ni Lee Cooper, bakit daw tahimik si Sas ngayon? Hindi po siya tahimik. Nagpo-post po siya. Sabi ni John Gallardo, ang pangarap niya, ipangarap ko rin, di sana all, makadaming speech sa inauguration, budol pala. Dapat pala tinanong natin, tika sir, alam niyo ba kung ano yung pangarap namin? Simple lang kami, murang pagkain, murang internet na reliable, pagkakataon na makapagnegosyo, after that, okay na kami, sir. Kaso hindi pala yun yung pangarap niya na nakita. Sabi ni Alfred, kaya mahal na mahal ng sambayanan si PRD ay marunong makiramay sa tao. O nga eh. Live together, eat together, play together, fight together si PRD. Sabi ni Mark Anthony Perez, nalungkot ako sa galawan ng pamahalaan natin. Ano po bang mga plano ninyo? Plano? I continue to keep informing the people. And of course, we'll keep our ear to the ground. We'll see what the developments are. Meron binanggit kasi si dating Pangulong Duterte, achieve critical mass. Anong ibig sabihin nun? Well, the way I see it kasi is that a lot of people are already dissatisfied. Okay? Naiinis na sa paraan ng pamamahala nitong gobyernong ito. So, hindi natin sure kung anong klaseng movement ang gagawin by achieving critical mass. Pero parang tingin ko dyan is that's a marching order. What does it mean when he says we should achieve critical mass? Yung maraming tao ang galit, no? Maraming tao hindi satisfied. How do we turn that galit into a willingness to take action? Whatever that action is going to be. Diba? So yun. That's what President Duterte wants us to do, then that's what we're going to do. That's why we have to keep informing people. Kaya yung sinasabi ko sa inyo parati na let's continue to talk to each other and to talk to the people, to post, to
basagin din natin yung algorithm. Let's not stay on Facebook alone, di ba? We can also use other platforms. May Threads, may Rumble, may X, merong TikTok, and merong so YouTube, Facebook, and all of that. May Instagram. Gamitin natin lahat ng pamamaraan. Pwede rin natin gamitin lahat ng pagkakataon na nandun tayo to talk to a group of people. Gawin po natin yun. Posibleng hindi natin sila nakukumbinsi lahat. Pero kung may makumbinsi tayo ng tigalawa at a time, I'm sure aabot at aabot tayo na maraming tao will be willing to take action. Hi kay, sabi tuwing nag-speech si Tatay Digong, talagang makikinig ka. Maraming mura man yan, pero ramdam mo yung sincerity ng mga sinasabi niya. Pero yung ngayon, makikita mo palang mukha niya mabupa. Sabi ni Well Falks, annexation is a tactic para ma-declare martial law. Isa pa yan. Alam nyo, I get the impression na lahat ng undertakings, maging yung pangungulit dyan sa pangungulit ng mga pangyayari dyan sa South China Sea, yung pagiging pinapalaki yung issue dyan, yung sinasabing teritoryo natin yan, yung pagkapit sa mga Amerikano, yung dedmahan na communications, yung tuloy-tuloy rumaragsa pa rin ang Chacha at PI, lahat yan ay calculated for, among others, at saka itong mga Destroy Duterte, franchise talks and all that about Pastor Kibuloy, isa lang ang goal na nakikita ko dyan. It's perpetuation of power. Ay nako, dyan ako nalulungkot. Isipin niyo lahat na lang, pag nagtagpi-tagpi ninyo lahat ng issues, pati itong communication style ng ating Pangulo, pag tinignan ninyo, meron talaga silang tinatago at ang tinatago nila itong desire, their willingness to violate the Constitution, to violate their mandate, their willingness to throw everything to the wind, all the democratic principles to the wind. Mabago lang yung saligang batas to perpetuate themselves in power. Grabe. Thank you sa sa super chat bench. Sabi ni Boyats, tanong po, itong China issue ba ang isang way na matabunan ng problem ni FL? Hindi po. Kasi ang tingin ko dyan is that we're capable of paying attention to a multitude of things. Pero ang tingin ko, it's all of a piece. Meaning, itong China, dinidikit din yan kay Presidente Duterte. Kaya nga, di ba, lumabas yung issue kay Congressman Erwin Tulfo. Sinasabi niya, may secret deal daw. May secret deal si Presidente Duterte. So, ganitong ginagawa nila, demonize China, tapos didikit nila kay Presidente Duterte. Why? Because their primary concern is to perpetuate themselves in power at balakin po, hadlang po si Presidente Duterte sa ambisyon nilang ganon. Sabi ni Bernabe, pag po ba na-aresto si Pastor at dalhin sa Senate at tanungin ulit, is it better for him to answer or is it better for him to invoke his rights? Ang tingin ko kasi adversarial na the Senate is not going to be in a mood to be kind, even if outwardly they will show it. I think that it's best for him to continue to refuse to recognize the jurisdiction of the Senate over this matter. Yung dalawang US aircraft carrier ay nasa South China Sea na po daw kasi, and I am scared kasi nakatira po kami sa likod ng Camp Crame. Scary. I think if it's going to be scary, then geography, at least here in the north, is pretty irrelevant. In other words, kahit na katabi ninyo yung Crame, kahit sa loob kayo ng Crame, we're still going to be targets. Sabi ni Mark Anthony Perez, can I contribute as a creative? I can illustrate 3D illustrations to you, more than 10 years of experience. Can you do political cartooning? Yun yung right now, di ba? Sabi ni Kenneth, the heavens are in favor of Filipino people. Astrology says it's not favorable for BBM. Ay, from your lips to God's ear.
Sabi ni Boyats, baka daw going battleground ang Manila. Well, it depends on the kind of warfare that's going to be conducted. Diba? I know that kahit paano is that we want to avoid it. My worry is that there's certain officials who do not want to avoid it. So isa pa yan, alam ba daw ng kabataan ang sitwasyon ng administrasyon ngayon dyan? So, I don't know. Maybe if any of us have links, let's say, to national high schools, we can get together some speakers for the senior high school students. Ako, I would be very willing to be invited to group discussions to talk. Mga ganyan. If you can get together a group of, let's say, 50 people, 40 people, I'm very willing to talk to them. Sabi ni Clickstart, wala na yung Senate and lower house. Yung power ng mga tao through representatives, wala na. Therefore, walang power ang taong bayan. Yun nga nagkakaroon na ng disconnect. Sabi ni Luan, epic scammer, we never had a hint that they are capable of doing the worst to our country. Sabi ni Amadito, posible po ba ma-encourage tayo ng mga young candidates dedicated for the people to run for Congress, lalo na against the mga trapo na magnanakaw? Parang narinig ko po kay PRD before. Well, yes. I agree, dapat meron tayong ganun. Dahil pala sa kagagawa ni FEM, kaya dumami yung komunista, hindi dahil rampant na rin outside the Philippines. Well, there was a domino theory before na yung mga Southeast Asian countries were going to fall like dominoes to the communists. So there's Cambodia, Vietnam, and they were worried that the Philippines would be next. Kasi nga meron din tayong insurgency at the time. But at the same time, the diplomatic relations that improved under the first Marcos administration, the diplomatic relations with China also stopped it. So nawala yung suporta nila doon. Ito sabi ni St. John, let's saturate all social media with the skills that we have to echo and spread what we know the current administration is doing wrong. I agree. I agree completely, totally. Ganyan. I-share natin, hindi lang po yung luminous, para sa akin, although minsan ginagawa nilang dangerous to share, no? So, you can excerpt, short lang, wag naman yung buo, paki-report yung mga buong-buo nila na download yung ating mga discussions. Pero yung i-excerpt niyo, willing naman ako gamitin niyo po. Basta i-link niyo lang po to the original discussion. Sabi ni Ron, are you willing to speak with a few senior high schoolers online? Yes po, I am. Sabi ni Esmeralda, saan po kaya tayo makakarating sa gobyernong ito? Mukhang sa dulo ng walang katapusang kaguluhan. Yung nakikita ko picture and speeches niya, sana man lang makatulong siya pambayad ng tubig at ilaw. Oo nga eh. Sabi ni Ramon, ang Malacanang tahimik sa WPS, bakit nila sasabihin sa taong totoo, di tayo manghuhula? Scary. Sabi ni Chad, we're moving to Visayas and Mindanao, be good for people based in Luzon in case the worst scenario comes. We don't know kasi what the worst case scenario is going to look like eh. Baka it doesn't matter where you live anymore. Ito sabi ni Lian, bakit sa out of context si Lilian is pag usapan ng West Philippine Sea, samantalang noon ilang beses siya sa China. Hindi ko alam. Hindi na siya nag-aaral. Sabi ni Atinen, pwede ba tayo gumawa ng poll? Like, may tiwala pa ba tayo sa admin na to? Well, alam niyo yung problema is that they might just laugh at it, they might just, I would prefer na, hindi poll, lang natin, we spread the information. Kasi ang tingin ko dyan is people are willing to listen naman. Basta hindi tayo aggressive, hindi tayo, remember, we're trying to move hearts and minds. So, if we talk to other people or if we post, o di sige, let the bashers come in, let the, come in, okay lang yan. Block nyo na lang yung mga yan because they have no intention of, listening anyway. But we go for the people who are willing to listen. So yung mga kayo, if you know anybody like in high school and college, we can talk to groups of like-minded citizens so that they can also understand, the information that we're trying to spread. Sabi ni Franz, paano hawak ng House Speaker ang unprogrammed budget tapos sila lang ang authorized sa pag-release at ang liquidation at certification? At narinig ko 30 years na yung law na yan. It's not a law, it is an internal rule of Senate and Congress.
to which sumang-ayon naman ang Commission on Audit. Ngayon, since the COA is under the President can talk to COA and say, this is no longer acceptable. Pero the problem is, the President also needs the legislature, di ba? Hindi naman pwedeng bangayan yung dalawang yon. So it's kind of like a diplomatic crisis among the branches of government and with the people. Sabi ni Bong, ano pong update kay Miss Lenny? Why do you want to talk about her? Hindi po. Let's just na ibaon na sa limot yan. Sabi ni Alfred, sa tingin ko po, perpetuation of power, iniintay ng sambayanan para magkaklas. Tama sabi ni PRD, huwag pakialaman ng Constitution kung ayaw maulit pagpapalayas ng mga Marcoses. Trespassing on the Constitution para manatili sa katungkulan ay kalabisan na no to PI, no to WPS, SCS, US proxy war, no to EDCA. Ay. Maribel says, how will I convince my brother who says PBBM is the perfect president? Well, don't make it personal. So I don't, kasi ang kapit niya is the president. Then okay, then let's just talk to him or mention. Kasi pag the direct approach is it always the best. But ako, babanggitin ko yung mga, okay, taas ng presyo ng pagkain. Yung pinangako ni presidente na ganito, hindi pa po nagagawa. Hindi pa lang maandar yung kanyang sekretary dahil wala pa rin pong pondo yung kongreso. Yung mga ganyan, start with pointing out the failings. Ito, brownouts pa rin continuously in certain areas, ang mahal-mahal ng kuryente, tapos yun ang inaatupag. So, meron ganun. Don't try to convince him against PBBM, but if he sees how bad things are, ang dami dito sa ating mga nakikinig dito, Ma'am Maribel, mga talagang pure, out and out loyalists from loyalist families na naiiyak kasi nabudol sila. Sabi ni Sena, sobrang taas ng bilihin, hindi na kaya ng budget. Alam ko po. Ano yun? Sabi ni Mark, in case hindi niyo ako matandaan, ako po yung nag-DTA Winby sa inyo. Ano po yun? Sabi ni Edward, silence lang yata ang competency ng BBM government. They have perfected the skill of being silent when faced with various issues. Ay. Do you agree that this admin lacks moral and ethical values and lack of conviction? Hashtag just asking po. It's okay to ask and it isn't just asking. Para sa akin kasi yung mga ganyan, those things are hard to judge. We judge them based on their work, the results. So ano yung resulta ng admin ngayon after 2 years? Hindi pa rin nauumpisahan yung solusyon sa taas ng presyo ng pagkain or sa local productivity. Pinag-uusapan natin potential conflict on the South China Sea. Pero dapat pagka malakas lang ang loob natin, kung kaya natin pakainin sarili natin mga mamamayan. Ang taas-taas ng imports natin, highest, we're number 1 in rice importations. Ano yan? Sabi ni Bayon ML Alin, leader pinagmamalaki niya. Ay, iba pala yung sinasabat. Sabi ni Clickstart, I can't blame BBM, I can only blame the bad rotten leaders of the past. Fake heroes and identity, hence segment of Asia and Singapore thrive for survival. Tayo patriotism na hilaw, yabang at pride. Well, ako ganito. BBM didn't create the problem. Or maybe he did because he was part of government for a long time. Diba? Even as a senator. So, ang ano ko dito is, if you don't solve it, then you're part of the problem. Sabi ni Sakibs, paano kung mag-declare ng martial law, hindi na makakapag-rally? Papayag kayo na hindi kayo papayagan mag-rally? Di ba, karapatan natin yan? Martial law doesn't mean that you can restrict these rights, that you can remove these rights. You can restrict in the sense na, pwede kayong mag-rally pero only on these days, only in this place, only at this time. Okay, last few questions. So, ulitin ko ha, ito yung mga nakikita natin sa ating gobyerno ngayon. Pagdating sa mga communications nila, hindi po nila,
nagbabayad ng ads para siraan ang dating Pangulo, si Pastor Kibuloy, si Senadora Amy, at isama na rin natin, minsan-minsan may pitik pa sa ating mga sa mga vloggers natin. Nagbabayad sila ng trolls or nag-hire sila ng trolls. Let's say, sabihin na natin wala, pero nag-hire sila ng trolls or nag-encourage sila ng trolls para manira sa mga pro-Duterte vloggers or mga kritiko ng gobyerno ito. Nagpatanggal na sila ng ilang komentarista sa radyo. Tapos, yung threat ng SMNI, yung pagtatanggal ng prangkisa has sent a chilling effect to traditional media. Bukod pa dito, ang weird ng pagka-handle ng bulletins on the President's state of health. Hanggang ngayon, walang diagnosis, flu-like symptoms lang ng flu-like symptoms. Tapos ang pag-report ay ay tungkol dito kay Lisa. Kay First Lady. Ay, Lisa, di ba? That's not right. Kay First Lady. Parang ang trato doon sa pagre-report ay parehong-pareho doon sa ating Pangulo. So, dapat may subtle difference. Meron pa, ang ating Pangulo ay mali sa kanyang mga interview tungkol sa South China Sea. He keeps talking about fighting for our territory. Hindi naman po territory yung mga china-challenge dito. Ito ay EEZ, and therefore, we only have sovereign rights. Meron pong right of innocent passage and merong mayroong freedom of navigation sa ating mga EEZ. So, parang lumalabas hindi yata naiintindihan ng ating Pangulo ang rehimen dyan sa West Philippine Sea / South China Sea. Bukod pa dito, hindi ina-acknowledge ng ating Pangulo yung mga problema o skandalo dyan sa PCSO. Linggo-linggo may winner at meron nang nangyari na 2 araw magkasunod abay na nanalo milyon-milyon. And once again, lumaganap naman humaragsa si Lone Betor. Bukod pa dito, hindi rin niya kinlarify yung mga sinabi ng ating Chief of Staff tungkol sa pagkahanda when the conflict happens and not if it happens. Parang, ano ba to? Sumusunod ba ang mga kawani ng gobyerno sa direktiba ng ating Pangulo na ipalabas na mayroon ng impending na conflict dyan? Ano ba talaga ang pinaglalaban? Isa pa yun, hindi nila ina-explain what are you fighting for here? Hindi po yung teritoryo, pero kung magsalita kayo teritoryo, fight for what is ours. Oy, kaloko. Ito, sabi ni Bicolanang makulit, umami na po si Makagago, nabayad siya, and he's actually the highest paid of the team. Kaya tama po kayo na binayaran ng mga vloggers para siraan at ipabagsak ang mga Duterte. Hindi lang po sila, pero pati lahat ng mga taong sumusuporta sa kanila. Ay, don't forget, wag po nating i-diminish din yung mga contributions ng mga katulad ni Maharlika, na Pebbles, ni Nasas, ganyan. Lahat po ay mga nag-explain, nag-contribute at nagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa gobyerno, sa pagkatao ng ating Pangulo at ng ilang miyembro ng kanyang pamilya. Mahalagang impormasyon na dapat nalalaman natin at ginagamit para questionin ang pagpapalakad ng ating gobyerno. So, huwag po natin kakalimutan yon ha. Huwag natin iiwan din. Tulungan din natin po lahat ng tumutulong. Magtulungan po tayo at ipalaganap natin ang impormasyon. Questionin din po natin itong malaking kakulangan ng ating gobyerno pagdating dito. Sabi ni Mark Anthony Perez, except grabe na singit pa talaga. Diba? So, punahin natin yung lumiliit na lugar na espasyo para sa free speech. Yung pagtatanggal ng mga host sa programa sa radyo. Hindi dahil sa ako yung isa doon. Pero naiintindihan niyo po ba na martial law yan? Na meron nung panahon ni Marcos Sr., minsan inaaresto habang nag-broadcast yung tao. Tapos ang taas ng mga killings noon ng mga journalists. Ang daming I mean, right now, with due respect, para sa akin, we should be angry na pati private enterprises ay pinakikialaman ng gobyernong ito. And I don't know why, parang para sa akin, maggalit tayo about things like this. Mayroon na silang sinasaktan, dinideprive nila ang mga tao ng kanilang livelihood, ng kanilang karapatan magsalita at magpahayag. Hindi po coincidence na may mga taong hinihikayat, ini-encourage na kasuhan ng kasuhan. Let's say si Maharlika, may naghihikayat na kasuhan si Attorney Glenn Chong. Sa totoo lang yung
yung ka-OA-yan ng Kongreso na bastos daw, dapat daw kasuhan, he should apologize, yung mga ganon. Teka muna, kayo ba yung nasaktan? Hindi naman na. Hindi man lang ang presidente ang nagsalita. Kayo? Anong kinalaman ninyo dyan bukod sa pagkakasipsip ng Kongreso? Ay nako. Keep being angry. Alam ko, ayaw ng mga tao yung toxic, yung nega, yung ganyan. Pero naman, papayag ba tayo na ganyan? Kung hindi man nyo naramdaman yung panggigipit dun sa ilang mga tao, ay intay-intayin nyo lang, ay susunod, baka tayong lahat. Tapos meron pang yung gigipitin nila yung mga vloggers for things that they say. Pero ang milyonaryo, hindi man lang naiimbestigahan ng ng NBI, ng ombudsman, at kung meron man, Diyos ko, hindi rin pagkatiwalaan. So, kung like, share, follow, subscribe, yes, pero post din. Talk to dun sa mga kamag-anak ninyo, natin lahat. Yung mga, alam nyo ba na ganito ang nangyayari? Alam nyo ba yung statistical improbability na linggo-linggo may nananalo? Ano ba? Sabi ni Bicolanang makulit, silent martial law indeed. Hashtag we deserve better. Hashtag open the books of accounts. Hashtag resign BBM. Sabi ni Sir Edgard, sobrang sip-sip lang kasi ang congressman. Ay, oo nga. Minsan I have to take a deep breath para lang hindi, to prevent myself from screaming at these people. Kasi grabe talaga sila. Sabi ni Antonio, kaya dapat palayasin ulit itong mga Marcos, gaya nung sa EDSA 1, kasi ginawa naman uli sa nitong mga Marcos, kaya maraming NPA nun dahil sa kanila. Well, totoo naman. Bakit hindi ko nakikita yung mga sinasagot niya? Ayun. Sagutin natin kasi inaaway ni Rehord Kagitla si ML. Ikaw ang kawawang nilalang. Sino ba leader mo yung nagbaon sa utang tapos gusto ka pa ipaalipin sa Chekwa? Hindi po yata kayo, Sir Rehord, nakinig sa aming live kahapon. I can't blame you kung ayaw niyo naman sa amin. Pero ang tanong ko, kung ayaw niyo naman pala sa amin, ba't kayo nandito? So, next. Kahapon, diniscuss namin yung mga ginawa ng ating Pangulo. Nakalimutan ninyo, may pivot to China siya, may pivot to the US siya. So, yung mga ipinapaalipin sa Chekwa, number 1 is racist and number 2, it's not factual. Basa-basa po. Nung nag-offer ang China, nandun tayo sa China. Nung nag-offer ang US, nandun din tayo sa US. Huwag niyong kakalimutan, yung EDCA basis po ay pinag-usapan ni Presidente Duterte with the United States para makakuha tayo ng, among other things, vaccines, more vaccines, and ni-reinstate niya yung VFA for that purpose as well as other economic benefits. So, nakakuha naman ng mga loans from China and ginaranti na yung loan para dun sa Mindanao Rail na ang administrasyon po na ito ang nagpatanggal. Okay? Tapos yung sinasabi ninyong nagbaon sa utang, teka muna, akala ko ba ipinagyabang ng administrasyon na ito na binayaran daw yung utang? Number 2, alam nyo ba na hindi tayo talaga nabaon sa utang? Kasi ang basis po ng pagkikilatis, kung tama pa ba ang amounts na naiutang natin, ay depende yan sa GDP. Yung GDP po will determine the capacity to pay. I'm sure, sir, na hindi niyo alam yan. Kasi if you did, then hindi po kayo mag-aaksaya ng oras na ginagalit ninyo o ina-ad hominem ninyo yung mga taong sumusunod lang dito at na maayos na nakikipagkwentuhan. Kayo po, pumapasok kayo dito para verbal jombag lang sa mga tao dito at manginis, tapos wala naman po kayong impormasyon na ibinibigay. At bukod pa doon, ang mga salita ninyo ay puro lang paninira na wala namang facts at walang basis in facts. Aral-aral po tayo uli. Kasi sa totoo lang, the evidence that is available, you will not be able to support your assertions. So, you're welcome to come back here kapag nakaaral at nakabasa na po kayo. Otherwise, tatanungin ko talaga, ba't kayo nandito kung galit na galit kayo sa mga taong numusunod lamang, ay naka-follow lamang o naka-subscribe? Palagay ko, sir, hindi kayo tatagal sa in a fair argument. Sabi ni Facebook user, ang bilis nga ng build dahil sa loan sa China, maraming farm-to-market routes. Ang nagawa, mas madali na ang pagbabiyahe nationwide kasi marami ang alternate routes. Easy-peasy din. Totoo yan.
Sabi ni Ma'am Christine, USA lang po ang nang aalipin. Sabi ni St. John Cross, pwedeng pumatol ng ad hominem din. Well, pagka inumpisahan nila, pero yung tayo yung mag-uumpisa, huwag naman po ganun. Sabi ni Ma'am Christine, nakakalungkot. This tab of Europe was successful, now pivot to Asia. Mas lalong nakakalungkot. PH ang nagsisimula ng this tab sa Asia. And in fact, nirerendahan na nga ng ilang mga world leaders ng ASEAN, yung mga leaders ng ASEAN, si Presidente, and saying bakit masyadong dumidikit ang Pilipinas sa US. Hindi ba daw ba natin alam na mapapariwara lang tayo? Sabi ni Mai Hiron, word of the day, verbal jumbagan. Oy, di ba? Okay. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa live natin ngayon. Once again, nakakatuwa kayo. So, thank you very much, and napaka-fruitful parati ng mga diskusyon natin. So, alam nyo na rin po how we can give talks at sumabay din kayo sa mga talks na ibibigay natin if there are any people who, and groups that are interested. Diba? We can bring this discussion to people who don't see our Facebook or our social media accounts. We will go to them. May willingness naman ako to go to them. We can do it online, or we can do it also, we can go to the schools if you want to. Okay? Biyahe-biyahe din tayo, pero dito lang sa Pilipinas, at ang purpose ay para ipalaganap ang mga ganitong klaseng diskusyon. Maraming salamat. Ulitin ko lang yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, para paalala dun sa mga hindi willing makinig sa kritisismo. No leader, however strong, can succeed at anything of national importance or significance unless he has the support and cooperation of the people he is tasked to lead and sworn to serve. So, maraming salamat. Ingat-ingat po ang lahat. Alagaan po ang inyong kalusugan. Kailangan pa po kayo ng ating bayan. Good night.